Ito po, tutorial tayo ulit sa oil regulator. Ito po inalagay ko po sa harapan upang kita kagad kung ito ba ay nag-overflow na o hindi pa. Ano po. So dito po yung butas natin. Kaya kung pansin ninyo. So yung butas natin ay, ang ibubutas natin dito ay 25, ano pa, 1/2 kasi 25 mm. So, ganito po yung kalaki na diameter ng bubutasan natin. Ano po? So, ayan na. 20 pala, 20 mm. Ano po? 20 mm po yan. Yung diameter nito outside. So, kung 20 mm, ang diameter nito, so, ganito yan. So, sumukat ako. 3 mm po yung plate natin. Ayan. So, pumunta ako sa 23 mm. So, 23 mm. So, ang maiiwan po pag nagbutas tayo dito, ito po yung center ng ating pipe. Ito yung ilalagay natin. Ang center niya ay nasa po. Siyempre 20 mm. Ang center niya ay nasa 10 mm. So, ayan. Kaya sa 20, bubutasan natin. So, ang maiiwan, ang matitira ay 10 mm. So, 10 mm po yung matitira na level ng ating oil. Pero dahil may 3 mm pa siya, so medyo mas mababa pa siya konti, mga at least 21 kasi yon. So sa mula dito hanggang sa center ng ating bubutasan ay 23 mm. Ayan po, 23 mm. Para yung maiiwan ay 10 mm. Ano po? So 10 mm ang level ng ating oil, laging 10 ml. So yung kandi natin naman, kung pansin niyo, yung ating oil source natin ay inilagay ko sa 30. So hindi po ito sila magkatapat. Yan, hindi po sila magkakatapat. So, mas mataas po ito konti. Pag sa ganon, yung patak ng oil ay hindi ito naaabot, para iwas po tayo ng dito, yung bang pagbara. Ayan po. Saka hindi naman po ito tinatamaan ng apoy. Ayan, ng yung butas. So ayan po So ngayon bubutasan po natin. Bago natin bubutasan para sigurado po. Ayan po, ito yung carbide po ito. Ayan. Hulso. Carbide po yung may ngipin siya. Kaya matibay-tibay din. So ayan. Ito na yung level niya sa loob. So kung pansinin nyo, ayan, hindi nyo na mapapansin yan. At least yung level po natin, nasa 10 mm po yan. Pansinin ninyo, yung ating, ito, mula po kasi dito 20 mm. So 10 mm, dito lang po yung level ng oil. Ayan. So, mahirap po na magkakaroon ito ng ma-carbonize itong mga natin, butas natin. Dahil nga sa hindi inaabot ng oil. So, ayan. Ito po, antabayan nyo lang. Mamaya, ilalagay na naman natin yung susunod nito. Yung oil niya, yung paglalagyan. So, ito po yung ating ilalagay. Ano po? So, kaya ito, puputulin ko po ito. At dati po kasi yung inilagay ko dito ay ito, ganito. Flange coupling inilagay ko noon at ito yung kadugtong ng tubo. Pero may nakita pa akong side effect kaya hindi maganda na ito yung ilalagay natin. So ito po ang dapat na ilalagay. Ganyan po. At itong coupling ay siya na yung ititread natin, ganon. Ayan. Para okay po yung dating niya. Kasi kahit na hindi na tayo maglalagay ng tiplon, hindi po papatak ang oil dito.
Kasi kung ito, may tendency po, dadaan po yung oil dito at tatagas ito dito. Tatagas po yan. Ayan, pag itong trim natin, dadaan po dito yung oil. Tatagas po yan. Kaya, ang mabuti, ganyan, kasi nandun po yung slope niya ay pag ganun. So, hindi po tatagas kasi diretso na yun doon. Ayan, so ganun po yung advantage nun. Kaya ito po yung ilalagay natin dito. Ayan, ganyan. At nakayuko na rin yan. So, okay, sige, gagawin po natin. Ito na po, na-welding na. Yan, kung pansinin nyo, welded na po. So, na-welding na po natin yan. Yan. Dito po sa labas natin welding. Yan, TIG-weld po yung ginamit natin. Kaya ganyan ang result niya. So, yan. So, ito na yung ilalagay natin na yung branch coupling pin. Hinati ko na lang po. Dito ko po idudugtong yung 1/2 na ano to. Ayan. Ayan. Dudugtukan ko na lang po ito ng 1/2 na pipe. At ayan. So ganyan na po yan. Ayan. So ito na lang po yung gagawin ko. Ayan. Lalagyan ko po dyan. At syempre, dito, may lalagay po na tayo sa dulo. Ayan. At lalagyan po rin natin ng steel wall. Ang steel wall po ang siyang magsisilbi na hindi papasok yung hangin. Ayan. At saka siyempre palilitan natin para hindi po maapektuhan yung kanyang apoy sa loob. At siyempre hindi rin siya uusok. Hindi po rin uusok ito. Kahit na hindi siya nag-overflow, hindi po siya uusok. So kung minsan yung pagpatak na, yung patak dahil mainit yun, uusok yun. Pero hindi po magtatagal yung usok na yon. Lalo na kapag yung punduhan nyo ng oil ay may oil na siya. Para pagpatak niya sa baba ay lumalamig na rin siya. So yun po yung sikreto nun. Kailangan lagyan nyo yung pundong oil, yung ilalagay nyo dito na salahan, yung patakan ng oil. At pag napupuno yon, ibabalik nyo lang sa tangke. So ganoon lang po. So hindi na po kayo matakot na mag-overflow, na pupunta sa pan, kahit saan na pupunta at nagkaklag. So ito na po yung kanyang level. Nami-maintain na po yung kanyang level. Ito na po yung tapos natin na oil level regulator. Ayan. May butas po. 6 mm po yan. At ito yung branch coupling at dinugtungan natin ng, kung pansinin nyo, talagang kanyan. May curve, nag-curve po yan pa, nakatungo po pababa. Yan, nakatungo po pababa yan. So, ang gagawin natin dito, ito po yung sikreto nito para hindi magbago yung apoy niya at hindi rin siya uusok. Lagyan nyo lang po ng steel wool po. Yan, so compress nyo lang po. Dadaan at dadaan ang oil dyan. Ayan. Papasok nyo lang po yan. Yan. So dadaan po ang oil talaga dyan. Kahit anuhin nyo yan. Yan. So pansinin nyo. So wala pong apoy na lalabas dyan. Kasi ang steel wall ay nagsisilbi po yan na suppressor. Yan. So, iti-trade mo nyo na lang po ito. Ito naman ay hindi na kailangan sobrang higpit. Ganun lang. So, okay na po yan. Ayan pansinin ninyo. Ayan na po yung natin. Ayan. Sabi nga ni Sir Kasinet, parang umihi lang daw. Gano'n naman po talaga. Yung mga sobra, excess, ay tutulo na lang po dyan. So, ang gagawin na lang natin, ay maglalagay lang dyan ng tangke. O, ano ba yan?
ito po yung steel wool na gagamitin ninyo. Kailangan po stainless steel wool po ito. Yan. Kaya ganun lang. Ganun lang po kasimple. Ayan. Nakatungo lang po yan pababa. So yung dati kasi, ang ginawa ko, ang nakalagay dito sa base, dito sa burner, sa chamber, ay France coupling. Pero ngayon, yung mill thread na po ang inilagay ko. At ito, para sa ganun, hindi po maglilik dito. So wala na po siyang leak. Hindi na po maglilik yan dito. So hintayin niyo na lang po yung susunod nating video. Ito ay tutorial natin kung paano paggawa. Ngayon ang result po sa susunod na video ko na naman po. At tabayan ninyo, huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe, i-click ang notification bell upang masubaybayan nyo po ito kung ano po yung mga epekto niya. So ayan na po. So